So isa pong maganda at mapagpalang umaga sa bawat isa. Lahat ng mga present ay magsabi ng Amen. Yun, sana mabuti at present ang bawat isa, no? Salamat sa Panginoon, no, sa pagkakataong ito na muli tayo ay narito sa bahay panambahan ng ating Panginoong Jesucristo para po tayo ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan at upang sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, no? So, handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Handa na ba tayo? Amen. So, salamat sa Panginoon, no? Dahil ang bawat isa ay dinako ng Panginoon para tayo ay maglingkod sa Panginoon at ialay natin ang ating buong buhay para sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, alam ko na handa na ang bawat isa dahil inihanda na tayo ng mga awitin, no? Inihanda na ang ating mga puso para tanggapin ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. So, ang atin pong pag-aaralan, no, ngayong umaga, dahil ang atin pong tema ay ngayong buwan, ito po ay yung new things or new thing or bagong bagay, yan, no? Or bagong pwede mo siyang i-associate sa lahat. Bagong buhay, yan, bagong pagkatao, yung bagong sa lahat, no, ng aspeto ng ating buhay. Ayan. At ang ating teksto ay makikita po natin sa Isaiah 43 verse 18 to 19. At yun po ang ating kaninang responsive reading. So ngayon, babasahin po natin ang teksto natin. Ang sabi, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag mong alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. In English po, mas maganda siyang basahin sa English, no, kasi iba't ibang translation naman ang ginagamit natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So ang sabi po dito sa English version, no, Isaiah 43 verse 18 to 19. So tingnan po natin. 18 to 19 ng Isaiah 43. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Forget the former things. Do not dwell on the past. Verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So tayo po muna ay saglit na manalangin at hilingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay at paggabay upang ating maunawaan at ibigay ng Panginoon ang kaunawaan at hiwaga sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, naming Diyos na banal at dakila sa lahat, may-ari ng aming buhay, may-ari, Panginoon, ng buong mundo, Panginoon. Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan at itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, ngayong umaga. Salamat sa kalakasan ng bawat isa. Salamat sa kagalakan na patuloy mong ibinubuhos sa aming mga buhay upang patuloy kami, Panginoon, na maglingkod at dumalo sa inyo po, Panginoong, mga gawain, Panginoon. Lord God, ngayong umaga, nandito kami, Panginoon, upang mag-aral ng mga salita mo, Panginoon. Lord, hiling po namin na ipaunawa mo sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong mensahe, ang kalooban mo po, Panginoong Diyos, sa amin. At amin po ito, Panginoong, maunawaan, masunod namin sa aming mga buhay. Lord God, I pray na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lukuban mo ng iyong banal na Espiritu upang mapuspos kami, Panginoon, at ang iyong mensahe, Panginoong Diyos, ay siya po, Panginoong, maghari sa aming mga buhay, lubos naming maunawaan at may apply namin sa aming mga buhay. Lord God, ikaw po, Panginoong Diyos, ang
Maggabay sa akin, Panginoon, na magsasalita, Panginoon, Lord God, na hindi ang aking sarili ang makita, Panginoon. Lord, itago mo ako sa likuran ng iyong krus, na ikaw ang magningning, ikaw ang makita, Panginoong Diyos, sa mga mensaheng ito, upang amin po ito, Panginoong, matanggap sa aming mga buhay. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, ito po ay isang napakagandang mensahe, no, or napakagandang teksto na mababasa natin sa aklat ni Propeta Isaias, no? So alam natin na si Propeta Isaias, siya ay isang propeta, siya ay naghuhula ng mga future events or future things, no? So dito makikita natin dito na ang sabi, forget the former things. Ibig sabihin, wag na nating alalahanin, no, yung mga nakalipas na bagay. So kaya yung tema natin ay akma dito sa teksto na ito. Sabi diyan, do not dwell on the past. Anong ibig sabihin ng do not dwell on the past? Wag tayong kumbaga, minsan kasi ang kaya hindi tayo nakakapag-move on kasi hindi natin makalimutan yung nakalipas. Ayan, 'di ba? Lalo sa isang na halimbawa diyan ay yung pag-ibig. Pag sa nakaraan mo, ikaw ay nasaktan, niloko ng 7,735 babae. Ayan, hindi ka na magmamahal ulit kasi natatakot na. Tama? 'Di ba? So, dwell on the past. Kapag nag-dwell ka sa nakaraan mo, kumbaga, hindi na magiging maayos yung future mo, yung paglakad mo sa future. Bakit? Kasi dala-dala mo yung nakalipas. Ang sabi ng salita ng Panginoon, do not dwell on the past. No? As Christians, mayroon tayong mga nakaraan, 'di ba? Bilang tao, mayroon tayong mga nakalipas. Tama? Sa atin na mga Kristiyano, nung tayo ay naka-receive ng biyaya, ng grasya ng Panginoon, 'di ba? Ano ang pangako sa atin ng Panginoon? Bibigyan tayo ng bagong puso, ng bagong buhay. Pero minsan, ang hirap tanggapin. No? Bakit? Kasi minsan sinasabi natin, talaga bang binago ako ng Panginoon? Pero bakit nagkakasala pa rin ako? Bakit nahuhulog pa rin ako sa mga kahinaan ko? Di ba nagko-question? Lalo na kung bata pa tayo sa pananampalataya. Meron tayong mga doubts. At ang mga doubts na ito ay because of the former things na mga nangyari sa atin. Or mga dating bagay na naranasan natin. Isa na dyan ay yung tinatawag natin na old nature sin. Yung ating dating pagkatao. Di ba? Na kumbaga hindi madali na maalis sa ating mga buhay. No? Kaya nga minsan nanghihinaan tayo ng ating loob, ng ating pananampalataya dahil sa ating mismong kaisipan at sa ating puso na kapag tayo ay na-fall short sa Panginoon, nasasabi natin, baka hindi ako tunay na anak ng Diyos or ligtas. Kumbaga, yan ay deception ng kaaway sa atin. Kasi ang kaaway, ang diablo, hindi naman tayo pinoposes ng diablo, 'di ba? Kundi tayo ay tawag diyan. Dinidiktahan lang tayo ng kaaway. Oy, huwag ka nang magsimba, hindi ka naman banal. Makasalanan ka, huwag ka nang 'di ba? Minsan ganun tayo. Ganun ang nararanasan natin. Kaya minsan nanghihina tayo sa spiritual na buhay. Pero ang paalala ng Panginoon, forget or do not dwell on the past. Forget the former things. Kung tayo ay mamumuhay na dala-dala natin yung dating pagkatao natin or dating alaala ng buhay natin na tayo ay makasalanan, mahihirapan tayong mag-move para sa Panginoon. So this is the time, no? Ang time nung time na tayo ay naligtas, nung time na nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, kailangan nating i-embrace kung ano tayo. Tama? Kailangan nating yakapin kung ano na tayo.
Ano ang sabi ng Panginoon? Tayo ay isa ng bagong nilalang. No? 2 Corinthians 5:17. Tayo ay bagong nilalang na. So kung ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay bagong nilalang, kailangan tanggapin natin yun sa ating kaisipan at sa ating puso. Yakapin natin yun. 'Di ba? Kasi kung ang dating pagkatao pa rin, ang dating kaisipan pa rin ang siyang namumuhay sa atin, hindi tayo makakapag-move on sa Panginoon. Amen po? No, kaya bilang mga Kristiyano, kailangan nating yakapin yung kaisipan na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay binago na ng Panginoon. 'Di ba? Tayo ay naging bago na. Sabi sa 19c, I am doing a new thing. 'Di ba? I am doing a new thing. Hindi naman tayo biniglang gawing bago ng Panginoon. 'Di ba? Sa 2 Corinthians 5:17, hindi naman ibig sabihin na tayo ay ginawang bago ay instantly we are holy. Tama? At mamumuhay na tayo na banal. Yung gagawin natin is holy na. 'Di ba? Hindi naman, kundi yung pag-change sa atin ng Panginoon is from glory to glory. Ibig sabihin, bawat araw ay binabago tayo ng Panginoon hanggang sa marating natin yung kapuspusan. 'Di ba? Yung pagiging holy. Pero tandaan natin, bagamat tayo ay nasa buhay, nasa katawang lupa, inako na tayo ng Diyos bilang isang banal. Tama? Hindi man tayo physically ay banal, but yung Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo, inako tayo or itinuring tayong banal. Tama? Naging banal tayo sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. And because of the blood of Jesus Christ na nasa atin, yun ang naging nagpabanal sa atin. Diba? Diba? Hindi ang nakikita ng Diyos kung sino ka. Hindi nakikita ng Diyos yung nakaraan mo. Kundi ang nakikita ng Diyos sa ating mga buhay ay ang dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon is banal. Ang tingin sa atin ng Diyos ay holy. Bakit? Hindi ikaw. Hindi ang sarili mo ang nakikita. Ang nakikita sa iyo ay si Kristo. Kaya tanggapin natin, yakapin natin na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay binago ng Panginoon. Amen? No? Ipamuhay natin kung ano yung tinanggap nating bagong pagkatao na mayroon tayo. Di ba? Ang Diyos mismo ang nagsabi nun, see, I am doing a new things. 'Di ba? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Unti-unti niya tayong binabago. 'Di ba? Unti-unti tayong ginagawa ng Diyos na bago. 'Di ba? So kailangan lang natin tanggapin sa ating kaisipan, sa ating puso na tayo ay binago ng Diyos. Kaya nga sabi, forget the former things. Hindi na tayo dapat ang nabubuhay sa atin, kundi si Kristo na ang dapat na maghari sa ating mga buhay. 'Di ba? Dahil tayo ay templo ng Diyos, 'di ba? Sa isang templo, sino doon hari? Siyempre. Tama? Sa isang templo, hindi yan tatakbo kung walang namumuno, walang hari, walang nakaupo sa trono. Tama? No? Kung tayo ay templo ng Diyos, sino na ang nakaupo sa atin? Si Kristo na. Si Jesus na ang nakaupo sa atin. Kung si Jesus Christ ang nakaupo sa atin, dapat siya din yung nasusunod sa buhay natin. Dapat yung kanyang nais, yung kanyang kalooban, siya yung nasusunod sa buhay natin. Amen po? 'Di ba? So ganun ang kalagayan natin bilang mga Kristiyano, 'di ba? So ngayong umaga, yung ating tema is the new thing. 'Di ba? So at ito ay pinamagatan ko pong from grace to glory. From grace to glory. Bakit from grace to glory? Dahil tayo ay tumanggap ng bagong buhay dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. That is from grace of God.
'Di ba? Nung tayo ay nakatanggap ng grasya ng Panginoon, naging inako tayo ng Diyos na anak, no, bilang isang banal na anak. Tama? So that is a grace. That is the grace of God. No? At bilang mga iniligtas ng Diyos from grace, saan dapat ang papunta natin? To glory. Ngayon ang tanong sa atin, dahil nagsimula na tayo, no? The new thing sa ating mga buhay is yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon from His grace. No, kung tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang grasya, saan dapat tayo papunta? Sa glory ng Panginoon. So, all things na dapat nating gawin is to glorify God. Amen po. Sa lahat ng ginagawa natin, hindi lamang sa simbahan, mas lalo higit ng ginagawa natin outside the church. Sa bahay, sa trabaho, diba? Sa ating komunidad, kailangan we give Him glory. Ginagawa natin ng kapurihan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Because we are saved from His grace, no? Dahil tayo tinawag from grace, we have to walk papunta sa glory ng Panginoon. No? So, napakaganda itong tema natin, the new thing. No? Hindi ito tumutukoy sa ibang tao. Ito ay tumutukoy sa iyo, sa atin, no? Sa sarili natin. Sa iyo. Hindi natin ituturo si kapatid, no? Hindi natin ituturo si pastor, kundi yung new thing na yan ay ikaw. Ikaw yan, kapatid. Tandaan mo, bago ka na sa paningin ng Panginoon. At yamang bago ka na sa paningin ng Panginoon, ituring mo ang sarili mo bilang bago sa Panginoon. At bilang bago sa Panginoon, mamuhay tayo na binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Because we are running from grace to glory. Amen? So, niligtas tayo ng Panginoon sa grace. Kaya dapat the purpose, the objectives natin is to give Him glory. Amen? So, this is the transition. Transition ito nung nakalipas nating pagkatao at yung buhay na mayroon tayo para sa Panginoon. Diba? Ito yung mahirap eh. Yung tanggapin natin na tayo ay binago ng Diyos. Because dati, wala tayong relasyon sa Panginoon. So the moment na inaccept natin ang grasya ng Panginoon sa buhay natin, inaccept natin si Jesus Christ sa buhay natin, nagkaroon tayo ng bagong buhay. And yan yung pinakamahalagang bagay na dapat nating ma-accept sa sarili natin na tayo ay binago na para yung lalakaran natin magiging iba na doon sa dati or sa former things natin because we are now in the new thing, no? Nasa bagong bagay na tayo, bagong buhay, no? Kaya nga sa mga mensahe natin, yung dating pagkatao natin ay anuhin na natin? Iwaksi na natin. Tanggalin na natin, kalimutan na natin. No? So hindi tayo nag-iisa dito. No? Individual tayo na accountable sa Panginoon pero hindi tayo nag-iisa. Amen? Mayroon tayong kasama. Sino ang kasama natin? Si Jesus. Tama? Naalala nyo ba yung kwento ng footprints in the sand? In the sand pala, footprint in the sand. In the sand, no? Footprint in the sand. 'Di ba? Mayroong naglalakad, no? Naglalakad sa dalampasigan. 2, no? 4 na prints ang nakikita doon sa dalampasigan. And after nung mga nakaraan na, isa na lang ang nakita. 'Di ba? Ano ang sabi ng tao? Lord, bakit mo ako iniwan? Minsan sa buhay natin, ganun tayo, di ba? Kapag nahihirapan, mayroong pagsubok, nagko-question tayo, Lord, bakit mo naman ako iniwan? Bakit hindi mo ako sinamahan? Ang pangako mo, Lord, sabi mo, sasamahan mo ako. Di ba? Sasamahan mo ako, Panginoon, yun ang pangako mo. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi kita iniwan.
hindi rin kita pinabayaan. No? Yung pagkakataon nakita mo na isa na lang, dalawa na lang yung footprints sa sand, hindi yun footprints mo. Yun ay footprints ko. Sabi doon, it was then that I carry you. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kinarga tayo ng Panginoon sa oras ng ating kabigatan. Di ba? Pagod na. Minsan dumarating tayo sa buhay na pagod na tayo. Na akala natin iniwan natin ng Panginoon. Pero hindi tayo iniiwan ng Panginoon, bagkos tayo ay kinakarga ng Panginoon para makayanan natin ang ating pinagdaraanan. Because we are in a new thing. We are in the grace of God. Diba? Hindi na tayo pinapahirapan ng Panginoon. Minsan, ano lang nagpapahirap sa atin? Yung dwelling on the past. Yun ang nagpapahirap sa atin sa isip natin. Diba? Kasi nakapako pa rin ang ating isip, ang ating puso doon sa nakalipas. Na dapat sana ay yakapin na natin yung bagong buhay, bagong bagay sa ating buhay. Di ba? Okay. So, dito po, meron akong tatlong bagay lang na gustong bigyan ng diin, no? 3 P. Hindi 4 Ps, kundi 3 Ps lang. Ayan. Basi kung magpakahaba kung 4 Ps. Nagpiyok pa tuloy. Sorry. Ayan. No? So, mayroon po 3 P, no? Tungkol sa ating bagong buhay. Sa ating new thing na dapat nating harapin. No? Una, the promise. Ayan. Tanda na, the promise. Pangalawa, the power. At ang pangatlo is the purpose. Ayan. The promise, the power, and the purpose of our new life. Dahil bago na tayo. Diba? Ano ba yung power? No? Ano ba yung promise? At ano ba yung purpose natin? Kailangan maunawaan natin bilang mga Kristiyano or mga bagong Kristiyano, bagong tao. No? Kailangan maunawaan natin ano ba yung pangako ng Panginoon? Ano ba yung kapangyarihan ng bagong buhay na mayroon ako? At ano ba yung purpose ng bagong buhay na mayroon tayo? Amen? Handa na ba? O handa nang umuwi? Handa na tayo. Makinig muna tayo. No? 3 lang naman ito. Yan. So, una, the promise of a new path. Bagong daan. Hindi dating daan, kundi bagong daan. No? Promise, may pangako ang Panginoon. Di ba? Ang sabi niya doon sa verse 19, sa text natin, sabi, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kita mo, binigyan na ng Diyos. Dati disyerto, pero nilagyan niya ng ilog. Posible kaya yon? Posible o imposible? Sa ating mga tao, imposible. Pero sa Diyos, posible. Because sabi ng salita ng Panginoon, nothing is impossible with God. Amen? Ang lakas-lakas nating awitin ng nothing is impossible. Diba? Galukso-lukso pa kita. Pero pag hinambay natin nga, masunod kita sa Lord. Sige lang anay daw, hindi gid kaya kay gid, nahirap, 'di ba? Oh, hindi na. Nothing is impossible, 'di ba? Pero hindi natin na isa sa pamuhay. Hanggang kanta lang. Yan. So, pero may pangako ang Panginoon. Ano ang pangako niya? Gagawin niya yung daan na ano? Mabuti. Yung disyerto gagawin niyang ilog. 'Di ba? Parang napaka-imposible sa paningin nating mga tao, pero sa Diyos ay posible. Kasi nga, binago na tayo. Tandaan natin mga kapatid, ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa harapan ng Panginoon. Di ba? Merong verse na sinasabing, ang karunungan ng tao ay kamangmangan lang sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, di ba, yung mga bagay na imposible ay posible sa Panginoon. Kasi nga, iba ang kaisipan ng tao, iba ang kaisipan ng Panginoon. No? So, tayo, minsan nakakaranas tayo sa buhay natin na parang wasteland, no? Parang basura,
Parang magulo. Tama? Ang gulo-gulo ng buhay natin. Hindi natin alam kung ano ba ito? Ang hirap. Tama? Di ba? Pero ang pangako ng Panginoon, yung wasteland na nararanasan natin sa buhay natin, gagawin niyang maayos. 'Di ba? Gagawin niyang kagaya nung disyerto, gagawin niyang ilog 'yon. So, pag ilog, aagos yung kanyang pagpapala, aagos yung kanyang presensya. 'Di ba? At tayo ay gagabayan ng Panginoon. 'Di ba? Kapag disyerto, mahirap 'yon kasi mainit, wala kang masisilungan. Pag tumanim ka doon, wala. Sayang lang. Tama? Pero kung mayroong tubig, 'di ba? Mayroong buhay. Ganun ang pangako ng Panginoon sa atin. Yung bagong buhay na mayroon tayo, parang siyang ilog na dumadaloy. 'Di ba? Bago, laging bago ang tubig. Sa ilog na dumadaloy, laging bago. Tama? 'Di ba? Kasi dumadaloy nga ang tubig, laging bago siya, laging fresh. Sabi ng Psalms, they are new every morning. Bago ang ating buhay, bago ang ating lagi ang ating pakiramdam sa Panginoon. Diba? Kasi nga nasabi nga ilog, no? Rivers of joy, 'di ba? So yun ang pangako ng Panginoon. So hindi lahat ng nararanasan natin sa buhay natin na kapag kapighatian or kahirapan, pag-uusig o pagdurusa ay mananatili tayo sa ganong bagay. Tama? Tandaan natin, laging nandyan yung pangako ng Panginoon. The promise of a new path. Diba? Minsan, akala natin, dahil ang dinadaanan natin ay mahirap, no? Ang dinadaanan natin ay mabigat, akala natin ang Diyos ang nagbibigay nito sa atin. Pero ang totoo, tayo din ang may gawa. Bakit? We are dwelling on the past. Tama? Wala tayong pagtitiwala or yung full na pagtitiwala sa Panginoon. 'Di ba? Minsan, hindi rin natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon. 'Di ba? Kaya sa halip na maging matiwasay ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, nagiging mahirap. Bakit? Hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Sino pa rin ang nasusunod? Ang ating sarili. Tama? So kung ang pangako ng Panginoon ito, imposible man sa ating paningin, no? Sundin natin. Bakit? May pangako ang Panginoon. 'Di ba? Hindi tayo niya iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung mahirap man, 'di ba? Mahirap man 'yan ang pinakaharap natin. At mayroong pinapagawa sa atin ang Panginoon, sundin natin ang Diyos. Dahil hindi tayo bibiguin ng Diyos. Naalala ko nga sabi ni Kap, kapag sa desisyon niya sa buhay, hindi niya kinonsulta sa Panginoon, semplang. At tama yun. Kapag ang nasunod sa buhay natin, tayo, hindi ang Diyos, talagang semplang. Talagang mahihirapan tayo. Diba? And sad, nakakalungkot minsan kasi ginagawa na lang natin na panghuli ang Diyos. Kumbaga ginagawa nating reserve ang Panginoon. Pag hindi na talaga kaya, ay malapit na ako sa Diyos. Kung sa diin pa na hindi na natin kaya. Example, pag may sakit, saan ginadaya? Dayunta kay Nana Catalina. Kay basi ko maulian na nga daan. Nagsakit lang ang tiyan, ay dayunta na di kay Tata Teryo. Kag pa-implastuhan, patampuyan. Minsan ganun tayo, di ba? Kasi yun ang nasa kaisipan natin. We are dwelling on the past. Yun ang nalagay sa isip natin nung nakaraan natin. Di ba? Kumbaga mayroong bandage tayo ng ano pa rin. So yun pa rin ginagawa natin. Pero pinaayo. Ay, wow, ay katibay gidagali ko si Tata. Sunod bumalik. Doon na naman. Ay paano kay ang nagainom ning atong mga
Hindi, kumbaga, nagainom ng mga buyong bukon recommended, di ba? So, nagkaigwa ng komplikasyon, naglala. Hay, nang naglala, na hindi na kaya, ay, tiwala ta na lang ini sa Diyos. Oh, bahaya ka na, Lord. Hay, waya na. Kasi, ano ang inuna? Ang sarili. Di ba? Kapag inuna natin ang Diyos, hayaan natin na kumilos ang Diyos, mangusap sa atin ang Diyos. Pag ganun, bibigyan tayo ng katalinuhan. Si Tatay Orlan, kapag siya ay mayroong sakit, binibigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon. Ano yun? Na mangalap lang ng mga gamot na herbal. Nakakabulig. Waya na itong mga, may mga dimin-dimin pa. Waya na huyop-huyop. Di ba? Yun ang sa atin. Pero pag hindi na talaga kaya ng dalhin na natin sa mga expert. No? Yan. So, kailangan lang natin maging sensitibo sa Panginoon. And let's us not dwell on the past and face the new thing because God has promised. Diba? Maganda ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Napakagandang pangako ng Panginoon, di ba? No? For I know the plans I have for you. Pero doon pa lang, sabi mo, hindi, Lord, ako ang nakasayd ng plano ko para sa sarili ko. Di ba? Minsan, ganun tayo. Hindi, ang gusto ko gid ang masunod, kay para kaayo gid. Pag nagsimplang ang plano natin, masisi na kita. Pero nahirapan na kita. Pero tandaan natin, ang pangako ng Panginoon, sabi niya, "For I have the plans for you." Hayaan natin na ang plano ng Diyos ang masunod sa buhay natin. Bakit? Ang plano ng Diyos is to prosper us. Prosper you. Diba? Ano ang prosper? Manigo. Diba? Kumbaga, pag sinabing prosper, maalwan. Mapagpala. Yan, 'di ba? Not to harm you, hindi tayo sasaktan, 'di ba? And plans to give you hope and future. Ang plano ng Diyos, mayroon tayong hope and future. So kapag dinidiscourage tayo, hindi yan sa Diyos. Tama? Kapag minsan ang kaisipan natin is discouragement, hindi yan galing sa Diyos. Galing sa bulong ng kaaway. Kasi ang pangako ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng hope and future. Kailangan positive tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Positive tayo sa buhay natin. No? So, promise. No? The promise of a new path. Tandaan natin, hindi man natin alam ang daan. No? Hindi man natin alam ang dadaanan natin. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat mayroong pangako ang Panginoon. No? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Yun ang una natin. No? The promise of the new path. Sige nga, sabi ano yon? Yan, the promise of the new path. Pangalawa po, the power of a new nature. Diba? Ano na tayo ngayon? Sabi sa 1 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17, tayo ay isa ng bagong nilalang. Diba? Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Sige, tanungin niyo yung mga sarili ngayon. Ano ba ang dati kong pagkatao nga nabago na ngayon? Sa isip lang nindo saguton. Sa indo lang puso saguton. Ano ba ako dati? At ano ba ako ngayon nakakilala na ako kay Kristo? Mayroon ba tayong pagbabago? Or parehas lang? May nagbago ba sa atin? Sa isip natin, sa pamumuhay natin, sa gawa natin, sa ugali natin, tayo ba ay mayroong pagbabago from our sa former na buhay natin? Diba? Ang sabi po ng text natin, mayroong kapangyarihan ang bagong nature na mayroon tayo. Ano kaya ang kapangyarihan na yon? So kaya sinasabi dito, the new thing God does isn't just external. Hindi lang yung panglabas na nagbago. Dahil nagbago ka ngayon, nagtangos ang ilong mo.
naglinaw ang mata mo or nagtalas ang isip mo. Yun ba ang ibig sabihin ng pagbabago natin bilang isang Kristiyano? Di ba? Nagwapo kita. Diba? Hindi siya external. Hindi panlabas na anyo. Di ba? Kasi pwede nating dayain yung external life or yung panlabas na kaanyuan natin. Pwedeng matago yan or pwedeng madaya. Tama? Pwede mo dayon kay Beke Belo para magbago. Di ba? Ang dati na itsura, nag-iba. Di ba? Kung gusto maging American, itsura, pwede. Pwede mong dayain yan. Pero ito ay hindi external, yung pagbabago sa ating buhay. No? Kundi ang pagbabago natin bilang mga anak ng Diyos, nagsimula yan sa puso. Amen? Sa puso. Dahil sabi ng Panginoon, no, bibigyan ko sila ng bagong puso. Ang dating masuwayin ay papalitan ng pusong masunurin. Di ba? Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Di ba? Papalitan niya. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, the new creation has come. No, bago na tayong pagkatao. Di ba? The old has gone and the new is come. Di ba? Bago na. Wala na yung dating pagkatao. Kaya nga ang encouragement sa atin ni Isaiah, do not dwell on the past or the former things. Bakit? We are a new creation. 'Di ba? The old has gone and the new has come. So kung bago na yung nandito sa ating buhay ngayon, kailangan makita 'yon sa buhay natin. No? Kailangan 'yun ang mag-manifest sa buhay natin na talagang bago na tayong nilalang. Hindi man tayo totally or package na nabago, pero at least dapat mayroong nagbabago. No? Kung may nagbabago sa buhay natin, meaning the power of the nature is true to our lives. Ibig sabihin, totoo na binabago ka ng Panginoon. Bakit? May nagbabago. Pero kung yung dati nating buhay at yung buhay natin sa ngayon is parehas lang, meaning wala ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, hindi or wala ang Diyos sa puso natin. Kaya hindi tayo walang kapangyarihan. Ibig sabihin, nasa labas. Di ba? Kasi kung nasa loob natin ang Diyos, sigurado, magkakaroon ng changes. Magkakaroon ng pagbabago. Di ba? So, kaya nga, may kapangyarihan ang bago nating pagkatao. No? Kaya kumbaga, ipakita natin sa buhay natin na yung dati nating buhay is patay na. At tayo ay bago na ngayon dahil si Kristo na ang nasa buhay natin. At ang Kristo na yan, siya ay nabuhay na muli at nasa kanan ng Diyos. Nandun na siya sa langit. Siya ay tinuturing na makapangyarihan na Diyos. Siya na ay isang ang tawag dito, siya ay mighty God, the everlasting Father. Di ba? Yun na ang Panginoon natin. Kung ang Diyos na nabubuhay sa ating mga puso ay yung pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, meaning you have the power in you. Mayroon kang kapangyarihan sa loob mo na siyang magpapabago sa buhay mo. Hindi tayo pwedeng baguhin ng sarili natin. No? Sa ganang sarili natin, hindi tayo pwedeng magbago. Yes, pwede tayong magbago. 1 day, 2 days, 1 week, 1 month, or pwedeng 1 year tayong magbago. Pero kung hindi ang Diyos ang nagbabago sa atin, babalik at babalik tayo doon sa dati nating pagkatao. Amen?
So if we really receive the power of God, if we really receive Jesus Christ as Lord and Savior ng buhay natin, then the power of God will manifest sa buhay natin. Makikita sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng changes sa buhay natin. Amen po? No? We have a new nature. 'Di ba? Kung meron tayong bagong nature sa buhay natin, ang ating magiging desire ay mag-iiba na. Tama? Kung yung former life natin, the desire is for para sa buhay lang natin. Ngayong tayo ay binago ng Diyos. Yung desire na natin ay yung tinatawag na holiness, or makapagbigay tayo ng glory sa Panginoon. Yun ang ninanais na ng ating puso. Bakit? Kasi ang nandyan sa puso natin ay si Kristo. Ano ba ang mga naisin ni Kristo? Yung mga bagay na maka-Diyos, makalangit. Tama? Pero kung ang ninanais natin ay yung mga bagay pa rin na para sa buhay lang na ito, then maybe that is a question sa buhay natin kung sino talaga ang nakaupo sa ating mga puso. Amen? Kaya nga sinasabi natin, kung gusto natin ang buhay natin ay mayroong kapangyarihan na baguhin from grace to glory, kailangan nandyan sa puso natin si Jesus Christ. Amen? I-evaluate natin ang ating mga sarili, ang ating buhay. Sino ba talaga ang nakaupo sa atin? Nakaupo sa ating puso? Is it Jesus Christ or is it ourselves? No? If you want to receive or you want to experience the power of God, we have to receive Jesus Christ sa ating mga buhay. Amen? And ang pangatlo, the purpose of the new life. Yan. Alam na natin ang promise ng Panginoon, the promise for a new path, the power of the new nature. Ngayon naman, pangatlo, kailangan alam din natin yung purpose ng new life. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay, we must know kung ano yung ating purpose. Hindi lang tayo nabubuhay para tayo ay ma-extend yung buhay natin sa araw-araw. Na kumbaga, nabubuhay tayo na mayroon lang tayong makain, pagtapos ay matutulog at mabangon. Parang ganun lang. 'Di ba? At least dapat kung tayo ay nabubuhay, we have our purpose. 'Di ba? Hindi tayo yung parang kain tulog lang na parang walang direction ang buhay. Amen? Kasi kapag walang direction ang buhay, mahirap 'yon. 'Di ba? Kahit saan ka lang dadalhin. Daw kita atong tinatawag nga lusay. Kung diin ang sulog, pakadto lang inang iyaning anod. 'Di ba? Kung pawaya, kung habagat, pakadto. Nag-amihan, pakadto naman. Oh, nagsalatan. Ano pa ang ibang amihan. 'Di ba? Bukod na tong sangre ha. Basta yung gaisip ka mo mga sangre. Iba to hangin ang ginapag-usapan ta. Ay sulog gali. Ayan. Minsan doktang kawayan. Pag ang hangin pakadto, yato da dito. Oh, pagka pakre naman. Di ba? Bilang mga anak ng Diyos, hindi dapat ganoon ang buhay natin. Daw kitang waya kita ning firm foundation. No? Kaya nga dapat mayroong purpose ang buhay natin para hindi tayo ma-distract kung saan tayo, hindi tayo maligaw, hindi tayo para katulad ng mga Israelita. Malapit lang sana ang pupuntahan nila. Pero dahil sa kanilang mga katigasan ng ulo, yung dati pa rin pagkatao nila ang kanilang pinagbibigyan sa buhay, nagpaikot-ikot sila sa ilan araw? 40. Di ba? 40 days sila nagpaikot-ikot lang sa ilang, tapos yung pupuntahan pala nila, nandun lang malapit. Di ba? Daw paras nang nagapamasada sa Maynila, 20 ang pamasahe, gintiyog ka lang 5, tapos ay daw 2 lang ka metros gali ang imo kadtuan.
'Di ba? May naalala ako dito sa Manila nga ginasakyan, balik-balik. Balik-balik. Kung pa din ka, balik-balik. Dito. Yun pala, pabalik-balik lang, tiyog-tiyog. Tapos balik ulit. Doon ka na pupunta. Malapit lang pala. Inikot ka lang. See? 'Di ba? Minsan, parang ang buhay natin ay pinapaikot lang. Paikot-ikot lang. At hindi natin alam ang ating pupuntahan. Hindi natin alam ang direksyon natin. 'Di ba? Pero kung tayo ay nasa Lord, kailangan alam natin kung ano ang purpose ng buhay natin. 'Di ba? As a new thing, kailangan meron tayong purpose. Bakit naging bago tayong buhay? Kung may bago tayong buhay, ano ang purpose natin kung bakit tayo nabubuhay? 'Di ba? So sabi nga dito, we are saved by grace through faith, but we are saved also for purpose. 'Di ba? Kung na-save tayo by grace ng Panginoon, kailangan may purpose din kung bakit tayo na-save. Sabi dito, Ezekiel 36:26, I will give you a new heart, put a new spirit in you, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Yung sinasabi ko kanina, ang sabi diyan, bibigyan ko sila ng bagong puso, ang kanilang masuwaying puso ay papalitan ng masunuring puso. Yan. Kapag nagbago ang puso natin, no? Kung yung puso natin na mabato, sabi diyan, heart of stone, papalitan ng heart of flesh, ibig sabihin masunuring puso. Kapag na bago na 'yon, hindi na ang sarili natin na purpose ang masusunod. Kundi ang purpose na ng Panginoon. So paano natin malalaman ang purpose natin? Paano malalaman ng isang Kristiyano ang purpose niya? Parang katulad lang ito nung tanim na tumutubo. 'Di ba? Paano tumutubo ang tanim at paano nag-grow ang tanim? Pag tinanim mo ba siya at hinayaan mo lang, tutubo ba siya? Tutubo din siguro, pero baka magniwang at kalaunan mamamatay. At baka hindi pa magbunga. Tama? Lalo na kung tinanim mo siya sa batuhan. Tinanim mo siya sa dawagan. O kaya tinanim mo siya doon sa daan. Mas lalong hindi tutubo. Bakit? Sa daan, matigas ang lupa. Kaya nag-absorb ang water. So waya siya ning mabubuhay nga nutrients. So mamamatay. Pero tayong mga Kristiyano, tayo ay tinanim sa matabang lupa. Kaya kailangan, kung tayo ay Kristiyano, we are growing. Tama? We are growing at the same time namumunga. 'Di ba? So paano 'yon? Paano magiging isa tayong Kristiyano na malago at namubunga? Yun ang pinaka-purpose natin, di ba? Bilang mga Kristiyano, yun ang purpose natin sa buhay na ito. Kung bakit tayo naka-receive ng grace ng Panginoon, ng bagong buhay sa Panginoon, because of that purpose. Di ba? Para tayo ay lumago, para tayo ay mamunga, at para bigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Amen po? Number 1 talaga na pinaka-purpose natin, we give glory to God. Maging asin at ilaw ng mundo. So paano natin gagawin na maging ilaw at asin ng mundo? At paano tayo magiging, paano tayo magiging ilaw ng sanlibutan kung hindi tayo nag-grow at namumunga sa ating buhay espiritual? 'Di ba? Yun ang purpose natin sa mundong ito. Hindi tayo dumaan sa mundong ito para, sabi nga, may nabasa ako na sulat or meaning books, hindi daw tayo dumadaan sa mundong ito para maging foreigner or yung mamamasyal. Hindi tayo dumaan sa mundong ito para mamasyal or magpabanjing-banjing. 'Di ba? Minsan ang mga foreigner, ang visa nila ay
Di ba may iba't ibang klase ng visa? Yung, tourist. Yan, ibig sabihin, pag tourist ka, mano ka lang sa isang bansa. Limitado lang ang imo oras. At the same time, ang gagawin mo ay magpamasyal lang, mag-sightseeing, magkadto ka sa iba't ibang magagandang tanawin. Tama? Kasi yung ay tourist lang. Pero kung ang imo ning visa hay yung talaga, citizen ka ng isang bansa, ay di, ang taga dito ka. At may visa din na working visa. Ibig sabihin, matrabaho ka dito. Hindi ka talaga doon, pero magtatrabaho ka. Diba? Magtatrabaho ka lang. Sa palagay nyo, bilang mga Kristiyano, anong visa mayroon tayo sa mundo? Is it a tourist, working visa, or citizen visa? Working visa. Bakit working? Mayroong pinapagawa sa atin ang Diyos. May purpose ang Diyos sa ating buhay. Di ba? Ano ang purpose ng Panginoon? Di ba? Ang purpose ng Panginoon, lumago tayo sa ating buhay, sa pananampalataya natin, maging ilaw at asin sa mundong ito, at the same time, the Great Commission ng Panginoon. Ano yon? Evangelism. Di ba? Yun talaga ang pinaka-purpose natin. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na discipleship, para ang bawat isa sa atin ay mag-disciple din. 'Di ba? Ipalaganap ang salita ng Panginoon. 'Yun ang purpose natin sa buhay na ito. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na mali yung magtrabaho tayo, kumita tayo ng pera, mag-aral tayo, 'di ba? Magnegosyo tayo. Ano pa? Ang mga pwedeng gawin natin sa buhay, yung mga ginagawa natin, maggawa tayo ng bahay, magpundar tayo, hindi ko sinasabing mali yun. No? Pero at least, hindi sana yun ang purpose natin. Hindi sana matatak sa kaisipan natin na yun ang purpose natin sa buhay nating ito. Diba? Kumbaga, kung magagawa man natin yun, that is blessing ng Panginoon. Yun ay grasya ng Panginoon sa atin. Ipinaparana sa atin ng Panginoon yung kanyang blessing na yon kasi sinusunod natin siya. Pero dapat ang maging mas malinaw sa kaisipan natin kung ano ang purpose natin is para ibalita ang magandang balita nagmumula sa Diyos. 'Di ba? At paano tayo makakabalita ng grasya ng Diyos kung tayo mismo hindi natin yun nauunawaan? Or tayo mismo hindi natin natanggap. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Diba? Pwede ka ba kapanaon ng kwarta kung wala ka kwarta? Hindi, diba? So bilang Kristiyano, dahil tayo ibinigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, huwag nating ipagkait. Huwag nating ikahiya. Bagkus, atin itong ipamahagi. And that is the purpose of our new life. Amen po? Yan. So, bilang panghuli po, ang challenge po sa atin ng Panginoon, sabi doon sa teksto natin, gagawin niyang streams, yung desert, 'di ba? Gagawin niyang ilog, 'di ba? Yun ay isang pangako ng Panginoon, no? Na tayong mga Kristiyano, no? Tayong mga Kristiyano, kumbaga mahirap man ang minsan nararanasan natin, no? Dahil sa pagsunod natin sa Lord. Tandaan natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, no? Hindi tayo iniiwan ng Diyos, bagkus prepare tayo ng Diyos para doon sa imposible sa ating mga kaisipan, pero posible sa Diyos. No? So mahirap man ang ating buhay, pero kung titingnan natin yung promise, yung 3 P,
Ano yon? The promise, the power, and the purpose of our new life. Yun ay makakamit natin. And talagang masasabi natin sa pagsunod natin sa Panginoon, magiging isa tayong mabuti, no? At mabuti at saka malagong Kristiyano. No? So sa pagsunod natin sa Panginoon, yung pagbibigay natin ng kapurihan sa Panginoon ay hindi magiging mahirap. Bakit? Alam mo kung ano ang pangako, alam mo kung ano yung power na meron ka sa buhay mo, at alam mo kung ano yung purpose mo. Kung ganun ang ating magiging pagkatao, ang paglago sa ating spiritual na buhay ay madali lang. Amen? So, kung hindi pa natin nararanasan ang ganitong buhay, siguro ito yung time, no? Ito yung panahon ngayon. I-evaluate natin ang ating sarili. No, tingnan natin, tanungin natin ang ating sarili. Nandyan na ba talaga yung bagong buhay, na-receive na ba talaga natin yung bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon? No? So, kung na-receive na natin ang buhay na yon, alamin natin yung purpose natin. No? Alamin natin, no? Paano natin malalaman? Kagaya ng isang tanim, sabi sa awitin, Sunday school pa lamang, anong hambay? Read your Bible, pray every day, and you grow. 'Di ba? Basic na mga kanta. 'Di ba? Pero kung gagawin natin sa buhay natin, 'di ba? We will grow and grow bilang mga bagong bagay sa Panginoon. 'Di ba? So, tatlong bagay po ang iiwan ko sa inyo: the promise, the power, and the purpose of our new life. Yun po ang ating tatandaan upang makasunod tayo sa Panginoon ng malaya, may kagalakan, at the same time, nagbibigay tayo ng kapurihan sa ating banal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat ng marami, Lord God, sa sandaling ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin upang lubos po namin, Panginoon, na mapakinggan ang mga salita mo, ang mensahe mo para sa amin, Panginoon. I pray, Father God, na ang mga mensaheng ito ay hindi lamang namin marinig, Panginoon, at bagkus ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Bigyan niyo, Lord God, ng kapangyarihan ang mga salitang ito na siya pong maghahari sa aming mga buhay, sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan, Panginoon, upang ang mga mensaheng ito, Panginoon, nagmumula sa iyo ay amin pong maisabuhay, Panginoong Diyos. Lord God, salamat sa tatlong bagay, Panginoon: ang pangako mo, kapangyarihan, at ang purpose namin, Panginoon, bilang iyong mga anak, Panginoon, na magkaroon ng kaliwanagan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa inyo po pinagkakatiwala ang amin po, Panginoong pinag-aralan, Panginoon, na masilyuhan ito, Panginoong Diyos, sa aming mga puso at kaisipan, upang ito po, Panginoon, ay hindi maagaw ng kaaway, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen.